It's 1 a.m. We're gonna do this again. So, in this video, I'm going to take you into a 48-hour trip. Sige. It's time for Zarkman Nationwide. So, kung saan tayo pupunta, explain ko lang mamaya dahil kasi I'm actually running late. Kailangan natin mag-book ng Grab. We have to go to the airport. Ang maganda lang sa mga Grab na ganitong oras dahil it's 1 a.m. Wala nang traffic, so mabilis ang biyahe. Actually, hindi na nga siya sa babae. So, anata for the second time in 2024, I'm back at the airport. Miss no? Okay, we're flying AirAsia today and ang flight has been adjusted from 4:25 to 3:55. So, mas mainam doon na tayo magantay sa loob. And, ikukwento nga pala ako, we're gonna make a little bit of changes. Okay, dami tao. 24 to 41. Alright. Dami na may lipad nyo. What? Anyways, ganun talaga. Sige. Kaya nag-aalat tayo ng matagal eh. Para sa mga ganito eh. So, ganun lang. Everybody's going everywhere. Sana nga lang wala problema. 2:00 in the morning. So, hindi na nag-queue. Hindi mo dapat ni-expect kung maaari. Pero, pag may mga red-eye flights nga naman, kailangan mo talagang magalap ng much more time talaga pag nag-travel. It's calculistic. Yung ano lang talaga eh, pili eh. Pero, kapatante, nakuha na yung boarding pass. Checked in. Ngayon, pasok tayo sa gate. Mapagbanyo man lang bago tayo makapag-ano ng aeroplano. Ako personally, parang sa katagalan na nagpa-fly na kasi ako, like whether domestic or international, hindi ko na inuugali kasi na tumayo. So, or mag-CR sa plane mismo. Para mas mainam pa na habang dito pa sa baba. Okay, so nakapag-check-in na and nan pa yung gate. So, nasa gate 16 tayo ng zone 3. Hindi pa ata sila magpapasok eh. So, tayo lang natin magbukas. 2:37 in the morning, so daming mga red-eye flights. So this is a combination din ng I think AirAsia at saka I think Cebu Pacific ata or Philippine Airlines. Remaining passengers, AirAsia flight number 0603 bound for Bacolod. Calling on passenger Miss Isa. Siguro may konting time pa. Probably get a coffee. Ano ang kape ka na ito? Your final boarding assignment is at gate number 17. Meanwhile, kindly proceed now downstairs at gate number 17 and wait for a flight for announcement. Thank you. Philippine Airlines pala. Sige. Mukhang kaya pa naman tiisan. Mamaya na siguro pagdating sa destination natin. Kung di ko pa nasasabi. Mamaya ko lang sabihin. Bibitin ko muna kayo na konti. So, 2:50 on my clock. Mamaya siguro explain ko na kayo ng game plan at kung anong gagawin natin different for this trip. So, sana nga lang mag-board na. Nakangalay na ako. Okay, boarding. Tayo natin yung pagtawag din sa zone. So, siguro paglapit na lang. Let's go time, baby. Let's see it now. Slightly toward that. Sasakyan ako. Window seat. Swerte.
your seat, immediately pull the mask. Touchdown. Bibitinin ko pa kayo ng konti kung nasan tayo ngayon. Just a little bit more. Okay, so now I'm gonna switch to the main camera at ilalata kong game plan natin. Probably lalabasan muna tayo, but you're going to see the change in 3, 2, 1. That's more like it. So, sige. Bibitinin ko na muna kayo. Kailangan natin lumabas dahil kasi daybreak or yung paglabas ng araw, sunrise is beautiful. You have to check it out. So, I am here at Iloilo and it's been a while. There's so many things na gusto kong ikwento and the history about me going here. Sige, bilisan lang natin dahil si Paul Tol Tata to. Yung game plan kasi natin, I'm going to change the whole series of the 24 hours for this trip. Tingnan natin if it'll work. Ang gagawin ko na lang, dahil kasi hindi ko malamang malalagay yung buong bilang ng mga hours. So, hour 1 and whatnot. Ang gagawin ko, this would be the first day. This is day 1. And lahat na ng mga gagawin na lahat na ng mga stops, gagawin ko na. Tapos, it's going to give you a little bit more episodic vibes. Parang ganun. So, maliban din doon, ang focus din natin today, of course, we're going to be traveling for food. So, a lot of food spots for today. And then, it's gonna culminate tomorrow sa pag-visit ko sa Zarts Iloilo, which I have been meaning to do for so long now. Pero, dahil nga naman tayo ay food vlogger, so, yung pinakauna nating itinerary na pupuntahan is actually going to open around 6 AM. Time on my clock, it's only 5:13, so masyado pa maaga. Baka siguro mga around... Sige, pinapatapos natin eh. Okay. Yung papuntahan natin would be... nagbubukas mga around 6 AM. So, since it's only 5:16, panoorin naman natin yung sunrise dito dahil kasi it's too beautiful. Tapos noon, dahil nag-cooperate ang Grab dito, I mean for the sake of it, mag-grab na ako dahil kasi... kahit medyo mahal kasi siya, I wanna take in as much as I can of Iloilo. So... yes sir, this is going to be a fun 2 days, 48 hours plus minus. So, yeah, let's do that. 5:25 in the morning now, so booking na tayo ng taxi. So, first location natin, we're gonna go to La Paz Market. So, La Paz, of course, the place of origin kung saan nanggaling ang La Paz Batchoy. So, first 2 stops natin, doon. First location, La Paz Public Market. Thank you. Okay, so ang pinunta natin dito, 2 locations. Teka, ayusin ko naman ang bag ko. Lakad tayo. Kasi hindi ko alam kung saan siya located, pero I think easily locatable naman nata. For the thumbnail, no? Sige. So, ngayon, kailangan ko na siya hanapin dito. Ang una muna natin hanapin, if kung may location dito is yung Match Cafe. Tapos, hanapin natin si... I think yung ano ata, netong sa ata yung... dito, legit na La Paz Batchoy. So, kung hindi ko siya mahanap, kung hindi ko siya makuha sa paglakad-lakad, hindi tang tayo. Pero so far, I'm just enjoying it.
first location natin. Siyempre, start the morning strong. So, kailangan natin ng strong coffee. And, saan pa nga ba? Kundi sa original place na Match Cafe dito sa, La Paz. So, doon pala sa binabaan ko, yung babaan ko kasi parang doon yung mga produce. So, dapat dun sa may kanto, sa may papitron, nandun yung mga hilera ng mga bok choy. So, since nandito na ako, nakita ko na rin yung second and third location na gustong puntahan. So, the span of 1 hour kagad din. Kaya sige. Sabi daw nila, ang masarap kasi dito, signature coffee nila is yung Micha Cafe. So, yun ang kukunin natin. Best paired siya with puto, tsaka suman. So, kukunin natin yan. And checking out yung prices, yung Micha Coffee nila na large, I think is 60 pesos. Tapos yung mga kakanin niya 30. Mura. Kaya sige. Sige. Let's get the day started. Right, so bilis yung service nila eh. Ito. As early as now, dami na kaagad na umorder. So, I'm trying to get a shot kasi nung paggawa na nung old school or yung old-fashioned na paggawa ng coffee, yung parang dinatry pa sa sock. And lang, nakakatawa. And I don't wanna disturb operations, kaya hindi ko na siya kinunan. Pero makikita naman kayo ng video ko kay Sir Erwan, makikita kayo sa mga vloggers, kina Pops Chewy. So, that's pretty cool. Now, starting off day with strong coffee with milk. That's strong. Paano ba siya ilaliken? Para siyang barako na barako na nilagyan mo ng gatas. Ay, thank you po. Barako na nilagyan mo ng gatas. Tapos, hindi ko pa siya nalagyan ng asukal eh. Kaya, sipa niya. Galing. Oh. Parang sarap nga pag walang kape eh. Pag walang asukal. Solid. Ngayon, let's break into... Binigyan nga pala nila ako ng Binigyan nila ako na... I think this is... suman? Suman to? Kagat. That's nice. Buo. So firm. I think, kumbaga sa probinsya, kakain mo ito. Lagyan natin ng konting asukal. On the side lang. Asukal. That reminds me of home. Sa Batangas kasi sa amin, ang parents ko, lalo si Ma, pag kumakain kasi siya ng suman, ang ginagawa niya, suman, asukal, tapos ang kape kasi nila 3-in-1, hindi kasi sila malakas magkape. Hindi nga sila malakas magbarako eh, which is, pretty interesting. Patanggayin yun everything. Pero, let's move on to the other. So, punta tayo sa ibang kakanin. Ang kinuha natin ay isang kumuha tayo ng puto at saka ibus. So, this is the puto. Grabe, this is the puto. Ang ginagawa kasi nila, pag nakain nila, pinukon lang na kamay, tapos kinidip sa coffee, tapos kain. So, I want to eat like a local Ilonggo. So, ganun na gagawin natin. Kuha tayo kape. Again, hindi ko pa inahal na asukal dahil kasi ang sarap ng timpla ng walang, alam mo yun? Walang asukal. It's giving me home vibes. Tapos, I believe the last one na hindi ko pa nabubuksan would be yung ibus. Scratch that. So, ito palang ibus yung parang suman na bad, malaki.
Oh. I wouldn't mind na hindi nilagyan to ng asukal. So far, strong start, sobrang solid. Just can't wait to bring you guys along dito sa natin food crawl. So, tuwa lang. Okay. Ubusin muna natin to at babalikan ko kayo. Busy na kagad, umaga pa lang eh, no? It's 6:25. Oh, simula pa lang ng umaga. So, off to a great start. Habang inaantay natin magbukas ang netong, so I'll probably go there tomorrow lang. Pardon yung music, may bamalas lang. So, diretso agad tayo dito sa Batchoy, of course. Dito ako sa Decos, which is nandito sa may harapan, and as the slogan states, the original Lapas Batchoy. So, been operating since 1938. Katagalan eh, no? Kaya sige, I'm excited to try this. Lalo mo na paligay-ligay, diretso na agad. Noodles pa lang, konting broth ng tama, sobrang porky na kagad. Hindi pa kasama yung ano, hindi pa kasama yung pagpumayaman ng chicharon, hindi pa kasama yung pagpumayaman ng pork bits. Grabe. Now, kuha naman tayo ng pork. Chop. Sebas, thank you. Flavorful. So good. Parang dami sa air pero sabi. I'm at loss for words. Pero sobrang sarap. Clear yung broth, hindi masyadong hindi masyadong ma-sebo. Tapos everything is portioned properly. Adequate. Noodles al dente. And siguro hindi mo na kailangan masyadong lagyan ng seasoning. So, ganda ng timpla niya as is. Definitely worth the travel from Manila to here. Diba? Paano? Boss ka naman ito. Balikan ko kayo. Kalimutan ko pala mag-press ng record. Dami ko na pala sinabi. Pero yan, getting out of the sun, tayo ay lilipat sa susunod na location. Hindi lang ako mapag-vlog doon sa loob dahil kasi ang lakas nung audio, pero let's just say na sobrang solid. Sige. Next naman tayo. Next. Saan po kayo? Manila, sir. So yun yung third location natin at nandito ako ngayon sa Calle Real. So dahil ito yung publikong lugar and this is pretty much a heritage site, so kuha naman tayo ng couple of shots, pababa naman tayo na kinain. And let me just give some insight lang dahil kasi there's actually a reason kung bakit at the time of recording nagkaroon tayo ng mga trips na ganito. Let me put you down first. Okay, so nakapwesto ako dito sa nakatabi ng mga eateries, no? But I'm actually in front of the Museum of Philippine Maritime History. So siguro pag nagbukas siguro in a few, probably in an hour or so, pag nagbukas sila, sa join natin. And I've wanted to talk lang din kung bakit as of the time of recording, so this is May 11 of year 2024,
I actually realized na ano to, parang there are a lot of places, there are a lot of parts of the Philippines kasi na hindi ko pa naikutan. And let's just say na dahil kasi I am sa mga hindi nakakalam, no, working student kasi ako. Right now, naka-leave kasi ako for almost 2 years, 3 years now. At sabi ko kasi sa sarili ko na I'm going to make the most of this time to do a lot of traveling and a lot of exploring, to learn more about people, more about culture, and more importantly, more about Philippine cuisine. Dahil kasi since ang niche ko pa rin is still food, kahit ako petit eater ako, naging eye-opener kasi sa akin yung pag-travel around to Philippines, kasi I do it for Zark's challenges, diba? Hindi naman nawawala yan eh. And the more I realize lang na besides that, ang dami pa pala mga aspeto ng Philippine cuisine na hindi ko pa na-experience or hindi ko pa natatry. And matatry ko lang siya pag nag-travel ako to the place where it originates or kung saan siya sikat. So, yun yung deal na sinabi ko sa sarili ko na right now, habat hindi pa ako pumapasok ulit, hindi pa ako nag-enroll, I'm going to take the chance and go to different parts of the Philippines. So, kaya magkakaroon tayo ng trips from time to time, magkakaroon tayo nitong 48-hour travel series. Dahil ang realidad kasi nito, I could only afford weekends to go places. If you know me or kung nakikita nyo yung mga content ko from like 2023, 2022, parating weekend lang. Minsan nga pag nasa Luzon pa, yung mga challenges ng Zarks, nagagawa ko lang siya day trip. So, kasama na rin dun yung maligaw and whatnot. But there is, nandun yung fun eh. Nandun yung story. Dahil kasi yung experience ng pag-travel, yung mga travel pangs, travel pains, mga ganun. Tsaka yung mga mishaps na hindi naman nawawala. Naku-cover ko siya dito sa vlog eh, which I always want to share. Dahil kasi lahat naman ng mga ganito, alam mo yun, parang charge to experience lahat eh. Kaya sobrang grateful lang ako. I keep looking there dahil kasi ang ganda nung, ang linis lang tingnan eh. Ang kalmado tingnan dito sa Iloilo, and I'm going to take a picture dun sa malaking signage. So, yun lang naman. Nagpapahinga din ako right now dahil kasi it's 7 in the morning. Understandably, wala pang mga bukas masyado. And just walk around. So, wala akong set na itinerary for this, pero may mga ilang places na ako nakita, lalo dun sa may side ng Pajaro. Yung mga ancestral houses and whatnot, we're going to go through that siguro later. Pagkatapos kasi ng mga around lunchtime, mga around 12 to 1, mga ganun, baka pumunta na ako ng hotel, tapos baka tayo ka naman ako, pwede ako mag-check-in. Kung hindi, try ko mag-early check-in, and kung ano man yung magiging bayad, babayaran ko. Alright, so yung mga museums dito sa Calle Real opens at around 9. So, antayin na muna natin magbukas siguro ng Roberto's, tapos while waiting for that, done. So, sige, at least may game plan tayo until pwede tayo mag-check-in. Grabe, nakakatawa. Sige, teka, pati tayo dito unahan. Effortless. I don't know about you guys, pero I mean, efficient ako pag mag-impake, as in one bag lang para, alam mo yun, mas magaan. Pero pagkatagalan talaga, it's gonna weigh you down eh. So, after I think my strategy, baka siguro pagkatapos natin sa Roberto's, try natin abutin yung mga museums dito siguro, yung dalawa. Pagkatapos nun, try naman natin mag-check-in sa hotel. If hindi pa ako pwede mag-check-in, baka try ko naman ang tanong kung pwedeng ihabilin. So, kahit yun na muna. Ang bigat eh. I think I could cover more ground kasi dala ko lang yung sling ko, which makikita nyo mamaya, pero masyado mabigat. Yeah. Wow, may mga pumipila na nata sa Roberto's ha. Sige. It's already 7 to 8, so I mean siguro pwede na ako magantay dun sa labas. More importantly, pag pwede na mag-dine in, mapag-CR kasi I need to pee. So okay, let's get to that.
malilim. Yeah. So you can already see dito sa likod ko, meron ng pila na nabubuo. And I mean, if it's good, ganun talaga pinipilaan siya. And a few more minutes, nagtutulong-tulong na sila sa loob para maayos yung mga sauces. So it's a team effort eh. Pero I mean, to meet demand, it makes the wait more worth it eh. I'm definitely excited. Place my order right now. So, ang kinuha natin of course is yung siopaw at saka yung meatball. So, nakataon lang na wala pang queen siopaw right now. Pero ang best seller nila would be yung queen siopaw. Kinuha ko na rin yung jumbo right kasi yun yung available. And, ano problems I guess. So, sige, let's break into it. I like it. It's freshly cooked, dude. Pinalamig na muna natin ng konti pero sige, ito, one more. So, ang init ng sauce. Ganda. That sauce, that sweet sauce, told you. Grabe. Punong-puno ng ano, punong-puno ng laman sa loob, feeling. Hindi ka binihitin. Ang yan pa, everything so fresh like ko. Solid. Ang ginastos ko dito is 145 including the meatballs which we'll get to in a little bit. So, yan. Let's get to the meatballs. Lagyan natin ng sauce. I like it na it's hot, it's crunchy. Nagbibigay ng contrast yung ano, sweet at saka yung savory. So good. Worth waiting. Worth waiting. I'm gonna try. So, punta naman ako ng hotel tapos try natin iwan to. If not, try ko na mag-early check-in, mga ganun. So, kung mapapabayad, mapapabayad. Hindi lang talaga ako makagalaw pag dami akong dala. Tsaka plus, I really need to go to the bathroom. Mainam lang na dun sa hotel. So, sige. All in all, experience ko dito sa Roberto's, solid. If magawa ko ng paraan na bumalik kong hindi mamaya, bukas, probably bukas, I will. So, sige. Something to look forward to. Dahil na kung meron ng queen siopaw, kinda wanna try it. So, naka-check-in na ako. Apparently, naka-check-in pala ako kahapon. Nakalimutan ko yung ano. Nakalimutan ko na yung mga booking details ko, pero I guess this is a good call. And knowing me, it's me. So, moving forward, yan ang gagawin ko. I'm going to think about convenience rather than price. So, sige. Okay. So, this is the room. Okay, so it's a few hours later. I fell asleep dahil kasi pinapanood ko yung laro ng Knicks at saka ng Indiana. So, for the third game, nanalo ang home team which is yung Pacers. Pero kahit anong mangyari, magtiwala pa rin. Knicks in 6, sir. So, kanina din, tinitingnan ko kasi kung ano yung maging possible na itinerary ko and I would like to advise
as of right now kasi na ang dami mga suggestions sa mga binabato, pero ang iba it's either malalayo siya, hindi parang ang dami kong mga compromise ba na sa itinerary ko, and ang iba kasi medyo off ng budget ko. Pero regardless, point naman kasi dito is magawa ko ng paraan yung mga kaya kong puntahan. And kung ano man ang mapuntahan ko ngayong first trip pa lang naman yun. There's always a reason to, there's more reason for me to go back. At pinaka-focus ko kasi dito is to do the challenge. Yun yung pinaka-importante. So, kailangan kondisyon ako dahil kasi pagdating ng gabi, hindi na ako kakain. So, part of my rituals. So, yun lang. Hindi din ako nakapag-charge ng isang battery. I'm gonna replace this. Kuha ako ng tubig sa labas. Tapos, let's get started with part 2 of day 1's itinerary. So, ngayon, ikot ulit ng mga couple places na accessible lang. And then, of course, do the most touristy thing. By konting pasalubong. It's already 11:55. Tama naman ang dada. We're gonna head out a little bit. Kailangan ko lang kumuha ng tubig dahil kasi I'm thirsty. Merong tubig dun sa labas. So, BRB. Okay. So, ban tayo. Yung pinaka-itinerary ko siguro dito kung mahanap ko, hanapin natin yung Rawits. So, yun yung pinakamalapit dito. Tapos, get quick bite. Tapos nun, probably get like a pick-me-up na lang. Afternoon pick-me-up. Pagkatapos nun, let's move out the way na yung pasalubong. Pagkatapos, let's just end the day. So, wala naman reklamo. Basta importante umuusad tayo. So, kung ano yung magawa. Kung anong hindi magawa, di more promise for next time. So, sige. Tara na. Ang init nga lang dito sa labas. So, ramdam mo yung banas eh. But it's so nice to get out. The more you get to see what it's like dito. Thank God for shade. So, parang malapit na ata pagdating dito sa kanto nitong nilalakaran ko. Pagkaan natin, kailangan ko atang lumiko kaliwa. Tapos, nandun na tayo. Busy, no? Busy pa rin, no? Kahit Sabado. But it's all good. At least buhay yung buhay of trade. Center of trade. Yan yung lumang tinda pa, lumang Central Market. Apo. Si dati is barbecue. Mayroong ibon. Mayroong ang tawag hito. Bangros. Ganon. Yung mga seafood saka nila. ganon rin yung lasa ng manok. At saka baboy na barbecue at saka baka. Baka na atay. Baka na atay. Yes. Masarap yun. Oo. Yes. Dahil na pag inihaw, no? Sigurado yung nanay ko nag-marinate. Sigurado yun. Perfect yun. Oo. Sa ngayon, yung 3 years ago, siyempre yung anak naka-perfect na, na-perfect na lasa. kanila. Ng lasa. Yan. Kaya daming dumadayo. Si Arwan ngayon, yes, napanood ko yung video ni Sir Arwan. It's different. Ni Sir Arwan, Pops Joey. Yes. Akala nyo, umabot tayo sa Manila eh. Ako, galing pa ako ng Manila eh. Oh, sir. Galing. Pero sa ngayon, medyo matumal eh. Kasi repair yung yung Itong si Market Central Market, oo. Kailan na po yung target na tapos na po, sir? Ngayong year. Ngayong year din? Yes, December 26 December. yata, 26. Pwede na. Pero meron kami meron kami sa SM yung siyempre na evolved rin or merged din si Rawits. Ganon. Mayroon kaming store dyan. It's all for delicacy. Nice. And pasalubong center. Yes. Halanin ko ngayon tomorrow, sir. Okay, sige. Okay, no, tapos pinadala siya sa slaughter. Ganyan siya. Tagal lumaki. Sa market po. Ito yung may ganyan kami dito dati. Batikolo. Ay, okay na po ba, sir, na pahabol ako ng order ng batikolo? Yes. Ulang atay. Mas masarap yung atay. Yes pa.
Parang ibang klase, no? Ganda ng kulay. Bright. Ganda. Wow. Perfect. Hindi kasi may enjoy eh, no? Yes, Okay. So, grabe. Kausap ko yung anak na may-ari and ang J.R. Rawitz kasi is already a family, ano siya, generational business pa. So, natutunan ko lang din sa conversation namin na ang products kasi nila, nagsimula muna sila with chicken tapos through the years, nagdagdag sila ng products. I guess yung pagdagdag din kasi nila is to also highlight din yung other special produces kasi ng region. So, since dito ka sa Panay Islands, masarap ang seafoods dito kaya alam mo yun, better na i-promote mo din. Tapos na-mention din nga sa akin ni Sir, nandito sa behind the camera, na nag-expand na rin sila to add yung mga pasalubong sa SM. So, sobrang galing. Sige. Para hindi lumamig yung pagkain, unahin mo na kagad natin na chicken and I'm really excited to try this. Dahil kasi napaka-meticulous yung pag-prepare niya eh. So, bawat init ba, lagay siya ng marinade. So, layer per layer. So, nag-infuse yung flavor niya. I mean, take a look for yourself, dude. Grabe naman yun, no? Kaya, okay tayo. Oh. Mana na restaurant ha? Namit good. Okay. Native chicken kasi, since sa Batangas, ano din kami ng native chicken. Hindi siya sobrang daming, hindi siya sobrang sa laman, hindi sobrang daming laman niya. Pero, yung bones niya malambot, tapos yung timpla kasi din sa, or yung garnish na meat kasi is softer. Kaya, pag naluto kasi siya, mas chewable siya. And siguro pag ninaya mo mas na-release yung flavors pa. Dami. Sige, diretso naman tayo dito kay nagbebenta din sila, or nagsuserve din sila ng patikulon. So, doon tinry ko ito sa Bacolod Street. Namit. Kita yung suka. Oh. Suka nila, sabi kasi sa akin ni Sir, ay galing pa sa Leon, which is outside Iloilo City. Maanghang, pero hindi siya sobrang anghang na hindi mo ma-enjoy yung suka ba. Tapos yung suka nila, alam mo yung potent, parang ganun potent pagkakaano niya per minute. So, solid. And lastly, bago natin i-enjoy ito thoroughly, yung barbecue. Kumbinsido ako na ang barbecue basta maganda ang timpla, maganda ang gayat, wala na kailangan ng patagdag-dagdag kasi panalo ka agad. Wash down with Mountain Dew. It's the spot, dude. Sige. Busin ko na muna to. Mag-enjoy ako dito. Balikan ko kayo. Even the fat is good, dude. Grabe. Nagme-melt sa bibig. Grabe yun. Wow. I'm enjoying this. Papa. Okay, so natapos tayo. I had a very great experience. Yes. Nabawi yung lakad. Okay, so ngayon naman punta tayo Maridels. So, mismo taxi. Tayo pwesto.
Okay, the heat. So, nandito tayo ngayon sa Diversion Road. Next stop natin, Maridel's. Yung pinagkukuhanan ko kasi ng mga, mga food spots galing kay Sir Erwan So, shoutout kay Sir Erwan tsaka sa Team Feature. Going to the places they went to. Teka. Afternoon pang himagas. So, imagine, sa init sa labas, tapos pumasok ka, naghahanap ka ng pang-beating. Yan, parang ganito. So, sakto, nandito ako sa window seat, tapos nakatungaw ako sa labas, tumitingin kung, alam mo yun, humupa na yung init. And, pampalipas, dessert, coffee and cake. Kinuha ko is yung Reese's Pie. Sobrang catchy. Reese with a spoon yung pangalan. Not to be mistaken with the actress. Okay, try natin yung pie na muna as is. Simple put, Reese's na pie. Pero yung feeling niya kasi sa gitna, ito. Very light, very fluffy. Yung, siguro depende kasi sa timpla mo ng Reese's, di ba? Pag kinamin yung commercial, pagkagat mo, yung peanut butter kasi niya solid, thick. So, ginawa nila dito na parang, siya, light and fluffy. Parang hindi naman sobrang nakakaumay, di ba? And of course, wash it down with some ice latte. Wala ako sa Maynila so hindi ako mapag-DIY latte. The perks Pero, washing it down with latte. That's what's up. Sobrang works together. Pero kung lately, siguro dahil kasi nagiging tito na ako if nag-Americano na no sugar tapos kinukuha mo yung sugar mo mula dun sa cake. Sobrang solid It's a perfect complementary treat. And signs of aging, I guess, pagiging tito and whatnot. Age shows, dude. Sige, busin ko na muna to habang nagmumuni-muni dahil kasi this scene right now, lakas niya maka-main character Okay, done with this location. So far, sulit na Panghimagas. Sige. And naman, let's do touristy things. So, balik tayo dun sa papunta Calle Real kanina. So, we're gonna do the museums. Yeah. So, alam mo yun, di lang puro pagkain lang. So, ano ba? 2 museums, I guess, ang gawin natin. So, yan. Grabe, init sa labas. Yan. The heat, man. Tindi. Dito ako sa loob. Bawal daw mag-video sa loob. So, I'm gonna be taking a lot of pictures, I guess. So, itong labas na lang. Kunin lang natin itong NHC plaque. So, I'm gonna put this away. So, balikan ko kayo mamaya. Lumabas na ng Economic Museum. Interesting. Siguro dahil weekend ngayon, so
walang curator, I guess, or baka ang curator ay nandun sa office. Tahimik. What you would expect from a museum. May mga artifacts din. Siguro ano lang, dapat nga may permits ka. Naglalakad ako sa ilaw, so pardon the overexposure. Pero, yeah. Dito ulit tayo sa Calle Real eh. So, back to where I started earlier. And mas madaling siya dahil kasi ito lang gamit ko. Ang daking tulong, diba? Okay. Papasok naman tayo sa Maritime. Ano yun, magawa naman natin mga touristy things. So, saka, pinakita na rin ako ng Bizcocho House. So, pwede na rin tayong pumina pa sa lubong. Let's move that out the way in a little bit. So, sige. Nanawan natin yung mga masaya dahil kasi it's gonna close at 4. Okay, touristy things done. Ngayon medyo mas malilo ang hangin. So, time my clock right now, it's 3:45. So, kailangan ko naman siguro mag-regroup. But before that, hindi, regroup na muna tayo. May nakita akong 7-Eleven doon. So, let's go there. Pagkatapos nun, nasa kanto lang yung Bizcocho House. So, let's get to that as well. So, I mean, let's move those things out of the way para makausad tayo. And I kinda wanna go back din sa ano eh, sa ano to? Kinda wanna go back sa hotel. Sige, let's do that. Let's do that. Right, so bumalik ako dito sa hotel dahil kasi iniwan ko or iiwan ko tong kahon ng Bizcocho House and regroup. Dahil kasi paubos na rin yung batteries ng cameras ko. So, charge muna tayo tapos we're going to do the last leg of the night. So, we're going to do a couple more exploring. Nisip ko, pwede natin kasing ikutin yung... May ikutin ako na resto eh. So, that's going to be 1-2 places. Tapos, ikot tayo sa... Nisip ko, pagka-ikot kasi natin sa Atria, I'm also going to look around Mega World. So, para makita lang din. Dahil kasi, what I find is interesting kasi dito sa Iloilo is nag-i-invest na kasi sila dun sa, parang naging ano siya, honestly, parang super city. Hindi naman super city, pero upscale siya. So, you see yung facade kasi ng Mega World dito sa Iloilo. It kind of reminds you of yung mga malls dun sa BGC, sa Ortigas, mga ganon. So, I think kasi they're trying to upscale kasi din yung mga establishments. Parang, kumbaga sa, ano ba to? Nakalimutan ko yung term eh, pero parang kumbaga may metro, kumbaga parang may mga metro cities, kumbaga dito sa, sa different regions of the Philippines, not necessarily Manila. So, we have Metro Manila, we have Metro Cebu, we have Metro Davao, and then we have places na, alam mo yun, may potential din na maging I wanna say parang industrialized or in-upscale ng mga cities like ito, Iloilo, tapos Baguio. Para sa akin, Baguio always had the potential eh, pero alam mo yun, parang ngayon, in-upgrade nila kasi din yung mga facilities, I guess, mga ganun. Okay,
Y'all ready? It's the final part. So, ngayon, for day 1, we're gonna go out tonight. So, I'm considering, dahil kasi since press tayo for time, ang gagawin ko, punta na muna tayo ng Atria. Dahil kasi there's 1-2 places na gusto kong ma-explore a little bit. Tapos nun, kung maabutan pa natin yung isa pa, edi try natin. Dahil kasi it closes a little bit more late. Tapos, let's end the night na lang siguro dun sa, sa Mega World. Then, we go back here. Dahil kasi, sa akin, I kind of wanna be here like around 10, 11, mga ganun. Tapos, get settled for tomorrow. Tapos, probably, just get ready. Okay, so andito tayo ngayon sa Atria. At hinahanap ko yung resto. So, I do hope bukas pa sila. Nabuta ko pang bukas si Capisin. So, dito, ang signature dish nila is Pancit Molo. And Pancit Molo kasi is one of the most distinct or the most unique dishes na ino-offer dito sa Iloilo. So, I just had to, kailangan nating sadyain kung bakit yung pagpunta dito. And, kanina, tinitingnan ko, na-feature din pala siya sa KMJS. And, from what I know kasi, madami na rin kasi mga gumawa ng stories about this. So, on top ng pag-order natin ng Pancit Molo, we're going to try it with puto. We're also going to try it with fresh lumpiang upo. Tapos, yun. So, from what I see naman kasi may mga ibang locations. Pardon lang the music. Kasi baka maano tayo copyright. As much as I want to lumabas kasi kanina, parang sobrang init. Hindi kaya. And since galing tayo na red-eye flight, pagod. So, hindi nagawa pa rin ng paraan, one way or the other. So, bukas lang siguro pagkatapos ng challenge after meeting kayo mga kalamon. Hopefully may mag-show up. Kasi hindi ko pa alam kung meron. Gawan lang natin na ito. Gawan natin para na makasadya at least 1 or 2 more places. So, kung ano man ang hindi natin madaanan today. Kasi as much as I can, may mga ibang signature dishes na gusto ko nang i-try habang, alam mo, nandito pa ako sa first time. Para pagdating ng second, at least, mas malaki pa yung room natin for the others. Habang inaantay natin yung ibang order, unahin muna natin itong Pancit Molo dahil kasi I've been curious. Yung curiosity ko has been peaking dahil kasi sa katagalan din kasi na parang sabi na itry ko to. Parang isip ko, ano pa meron? So, sige. Break it in. Wrap, paikot, and noodles. Parang siyang wonton natin. That's what I really like dito. Dahil siya well seasoned yung sabaw. Tapos yung wrapper niya kasi al dente eh. As in, just the right enough of firm. Tapos, ano siya, dudurog bigla. Tapos yung mga laman sa loob. So, I believe there's chicken. I believe may shrimp tinata dito eh. So, ano siya, sobrang pino, sobrang fine ng pagkaka-grate, pagkaka-chop. Kulit, no? We're gonna mix that later. Ano ba? As I was saying, ang ganda ng pagkakatimpla kasi sa kanya. Well seasoned, hindi mo na kailangan maglagay ng pepper and whatnot. Okay, thank you. It was worth going, it was worth rushing na umabot dito sa resto. Kung panalo. Ito natin with pepper. I think the pepper kasi is going to give it smokiness eh. So,
Smoking. Okay. So, tayo naman natin yung ano. Tayo naman natin yung mga complimentary. Yung mga nagko-complimenta sa'yo. So, unahin natin si Fresh Lumping Ubod. It's so cool na ito. Kukunti ito, fair yung pricing sa kanya, pero just the right amount. Galing. So, Fresh Lumping Ubod. Yung ano to, usual na rekado kasi ng pancit ubod, yung kulay, konting laman, tsaka yung I believe may ano, konting sauce. It works dahil kasi nagkakaroon ng ano, yung a little bit more sweeter na lumpiang ubod, tapos nag-get siya dun sa savoriness ng sabaw ng molo. Sweet and savory, always works. Tapos, gacham tayo sa puto. Dip. Oh, that's just comforting. Again, playing with sweet savory. Ang masakap ng pagkakatimplahin ng suman dito. It's worth it. Mahal. Before I thoroughly enjoy this, punta tayo sa iced coffee. Beautiful. Ang ganda ng pagkakatimplay dahil kasi yung gatas na doon sa ilalim. So, nasa sa'yo na kasi kung halo mo siya. Ako, gusto ko naman i-try yung coffee tapos try natin yung masukal. Ay, yung gatas. Interesting. Yung kape niya, parang yung katulad nung sa ano, parang katulad nung sa March na ano, ano siya, parang brewed eh, brewed. Locally brewed. Tapos, hindi ganun katapang yung kape niya. Tapos yung kape sa ilalim. Parang ano eh, condensed milk. Yeah, kasi thick at saka matamis. Enjoy ko na to. Uy, ko kay mamaya. Welcome to the in-order natin, bestsellers kagad, fried rice, limpo. Tapos sumilaw ng tubig. Sige, pagkatapos ito, lakad. Lakad. Kung pwede pa nga sanang umikot dito sa Riverside sa may dagat eh. Be nice. But I'm not really sure kung pwede pa. Pero, try natin. Dahil mawala. Buti lang na yun ang order ko. Ito lang. Dahil kasi ang dami. Shoutout to sa mga content creators na napanood ko na nag-video na experience sila. Sobrang dami. So, food until tomorrow. Let's dig in. So, unahin na muna natin ang fried rice. Unahin na konti. Ang ganda nga eh, dahil kasi ang dami niya sa hupa. Tapos, tayo of course na lechong kawali. Ano yan po? Lechong kawali. Pero it looks good eh. Washing lechong kawali. Okay. Tapos try natin muna dito sa suka nila. Wow!
Suju. Ito. Ganda ng timpla. Lalo yung suka. Ang ganda ng pagkakatimpla nila ng liempo. So, I think ito kasi, minarinate maayos kasi matagal. Tapos yung suka. Yung suka nila, alam mo yung parang sa sipata. Grabe. Tayo naman natin gravy. Parang lechon. Crunchy. Cold sauce. Sweet. Parang kumain yung lechon. Now I don't know which is good. Both of them are. So, as such, busin ko na muna ito. And then, di ko pala ubusin. Siguro, probably do half ng fried rice. And then, siguro 1/3 nitong lechong kawali. Na liempo. This is going to be really, really fun. And if this is yung last meal ko until tomorrow, perfect way to end the night. Grabe. Final impressions ko ng Roberto's. Super solid, grabe. Di ko naubos eh. Swak. Sige. This will be my last meal for tonight na rin. So, sige. Just one more place. Itong place na to, hindi naman natin kailangan kumain. So, Roberto's Ramboy's pala. Sorry. Yeah, too much food in one day. Kaya tayo, punta tayo ng Mega World. Okay, so first time ko pumunta dito, granted. So, umuon lang ako nung may sinabi siya na malapit dito. And nagkataon na doon yung pupuntahan natin. Ito yung mga nakikita ko doon sa mga nag-walk videos yung mga walkthrough, mga ganun. So, anyways, I could really use the walk. So, sige, lahat tayo pupunta doon. So festive. Sige. Lakad tayo tapos try natin pumasok. Taan tayo doon sa may festive walk. Kasi, festive. Parang dead end nata. Dahil kasi, ang pinakadulo ay nag-lead sa singer. So, tayo natin duman sa kuna. Sarado na. Sarado na yung entrance ng mall dito, tapos dito down escalator lang. So di ako mapag dahil sige, so let's just call it night. Sige, balik na tayo ng hotel. It's a few hours later and nakarating ako dito sa condo sa kwarto and I fell asleep. Yeah. Hindi ko ina-underestimate yung pagod, pero I was really, really exhausted. Maski nga yung boses ko nawawala na ngayon eh. Okay, so just to wrap up yung first 24 hours natin dito sa Iloilo. So far, so good. So, I get it kung bakit this city has been called a city of gastronomic flavors. Dahil kasi lahat ng mga nakainan ko dito so far, walang talo. Walang lahat ang sarap. So off the top of my head wala akong maisip na like the best, dahil kasi all of them are the best. Pero one that's sticking out to me right now of course would be yung Decos. Tapos pangalawa na would be of course yung GR Rawitz. Tapos pangatlo yung Ramboy's. Ibang klase yung lechon. Meron pa nga ako dito sa harapan ko eh. And nakakatuwa lang dahil kasi the more I understand kasi yung mga tao, the more I understand the people, the culture, and their relationship with food here.
as a way of life, the more you understand them in the personal level. So far, I am grateful. And sige, right now kasi it's already past 11, so I think mga quarter to 12, mga ganun. I'm going to end this the first part, 24 hours right here. I'm going to catch you tomorrow morning when I wake up for part 2 of the 48 hours here in Iloilo. So, whoa. One last look at the hotel. Solid. So, yung stay ko nga pala is Go Hotels, and siguro iwan ko lang yung link sa description kung mahan ko siya pag lumabas. Yeah, and drip for today. Yeah, battle gear tayo. So, ano pa nga ba? Punta tayo sa baba. Gotta check out. So, here's the quick game plan. Kape. Check. Kailangan di maka-function. So, diretso agad tayo na SM. Pagkatapos nun, setup lang. So, kung sakali, doon na rin ako mag-costume change. Tapos, probably run a few more errands, I guess. So, yun lang naman. Couldn't believe it, no? I'm actually, streamlining na dahil kasi ang dami kong mga hindi din napuntahan. Understandably. I mean, just to be here for 48 hours, diba? Yeah, talaga. But the promise of always going back here, mas importante yan. So, yeah, let's do that. That's a little bit better. Sige. 12:44. Mga 1, pasalan ko na. Tapos, set up na rin tayo ng live. Wild. I pretty much have like a couple of hours na lang bago ako pumunta ng airport. So, ayaw natin magka-aberya pagdating sa airport. So, my flight is around 7:20 and I target to go there siguro mga around 5, mga ganun. So, it has been real. Nandito ulit ako sa Magic. Ito naman yung location dito sa Atria. May nakita din ako ng mga content creators, both local and international, na punta sa branch na to. It's so cozy, no? It's so cozy. So, order naman na tayo ng kape lang. Kailangan ko na ng pick-me-up. Kakape ko lang kanina pero naramdaman ko antokin ako kaya just one more. Kape ang buhay sa atin. So, I'm going to probably break down this setup. Dito kasi right now, nasa may 19% lang yung natitira sa memory card ko. So, buti na lang, patapos na rin naman tayo. Kukunti na lang yung kailangan ko ng shots. And grabe, sobrang galing. Ang galing. I only have like a small memory card and kung kaya kong kumuha lang ng konting shots lang to share what's life like as a traveling content creator, parang sobrang nakakatuwa. Dapat nga mag-introspect pa ako kapon na mas matagal pero I think it would be better na mapag-introspect ka when the trip is done. So, Panghimagas lang po tayo ngayon, Panghimagas. At ang Panghimagas ng Batanggenyo ay kape. Wala namang mali. So, ice salted and ice salted caramel latte. Ice pala. Siguro sa tagal ko nang hindi uminom ng
Hindi ko umiinom ng caramel macchiato, mga ganun, or parating commercial. Ang nalalasahan ko lang is more of the coffee rather than caramel. Ito, lasang-lasa mo yung caramel eh. Solid. This trip, galing. Did not expect it to be this memorable eh. But we got one more stop na lang. One more stop, and ang dami nagsasabi sa akin na hindi ko na-experience ang Iloilo pag hindi ako pumunta dito. So, sige. Let's go there in a little bit. Okay, so dito ako sa labas ng, well, kakalabas lang ng match. Grabe, pwede akong makatulog dun dahil kasi, alam mo yun, kahit nagsasalta yung mga tao, everybody getting coffee, ang presko, ang aliwalas. Sige, one more location before we head to the airport. It's already 3:45, so we're making good time. Siyempre, papalagpasin ba natin? Nandito ako ngayon sa Tatoy's, which is near yung Atria location. And sabi daw nga nila, hindi complete yung experience mo ng Ilonggo cuisine pag hindi ka pumunta dito. So, I am excited. They offer seafood, they offer native chicken, tapos they also offer a variety of Filipino dishes. And if this is going to end yung trip natin on a high note, sige, let's do that. So, pasok tayo sa loob. Okay, dumating na yung pagkain and hindi ko ubusin to. Baka siguro bigyan ko mamaya si attorney. We're gonna meet later when I arrive to Manila. So, yun. Kinuha ko na kaagad. Understandably, not all. Pero I could only do so much. Sige. Unahin na muna natin. Gaganda na ako dito sa Gaganda na ako dito sa Talaba eh. Okay, kuha tayo na isa. Ito agad. Kung ko tayo ng konting rice, just round it out. What I liked about oysters kasi, and siya pag fresh kasi, nalisama kasi yung niya, yung oyster flavor, yung ganung flavor. Pero dito kasi, I guess a little bit more generous with the cheese. So, yung cheese kasi nila at garlic, it's a little bit more on the sweeter side. So, kung mahilig kayo sa ganung timpla, it's very good. Ako, just right amount lang. O, pa nga tayo ng isa pa. Ito. Para sa mga cheese lovers natin nakalamon. Ang sunod naman natin kunan ay ang chicken. So, ang gamit na dito again is native chicken. Ang difference between native chicken at saka I guess broiler is yung meat sa native kasi hindi siya gano'ng kadami, pero yung flavor niya sobrang jam-packed. Umilas lang. Tikman natin. Ito. Angkat. Sa native chicken kasi, yung meat is iba yung flavor eh. May ibang umami, may ibang linamnam. So, depende lang siguro kung paano siya ni-raise versus broiler chicken. Rice just round it out. Now, diretso na tayo sa lechon. Nain na muna natin ang balat. Sinabi sa akin kasi ng staff na naubusan sila ng lechon sauce, pero toyo, suka, kalamansi at saka sili. At ganun lang. Wow! Mom rice just round it out. There's something about lechon eh. Pag malutong yung balat, tapos depende kasi kung nasan kayo, anong part of the Philippines. May timpla kasi ng lechon na matamis, may timpla ng lechon na maalat, tapos nalasama pa yung porky goodness.
Yun yung ano eh, if it makes sense, yun yung flavor na hinahanap ko. But the way to cap off yung short trip natin to Iloilo. Like what I say ngayon, or like what I say now, bullshit ko na muna to, babalikan ko kayo. So right now, I'm making a judgment call dahil kasi kung ano yung hindi ko makakain. Of course, I'm gonna take it out tapos bound Maynila, no? Naka-hand carry naman ako eh, so... So good. Ang nag-aalangan lang kasi ako na dalhin pa Maynila itong oysters, itong talaba. So, what I'm going to do, yun lang ubusin ko, tapos yung lechon, saka yung natirang chicken, ita-take out ko siya. So, sabi kasi ni, I'm going to meet attorney later, so, ano to, I think, dahil kasi per her, she hasn't tried tatoy, so, baka yung chicken ibigay ko sa kanya, so, at least matry niya. Yung lechon, baka siguro sa akin na lang dahil kasi baka sumama yung tiyan niya. We don't want that, kaya, so far so good. This has been one hell of an experience dito sa Iloilo, and after this particular scene, I'm going to put this away, this setup take away, dahil kailangan natin pumunta sa airport, and I mean, iwasan na natin yung hassle. Grabe. I am super grateful. Okay. Booking a Grab. It's time to go. Well, dito na ako sa airport. So, yeah. Check-in na tayo. Check it. At gusto ko na muna magbanyo. Beautiful. Beautiful. Okay, boarding time 6:30. It's already 5:30. So mga around an hour of waiting lang. That's good. Hindi na tayo mamadali. Papansin ko dito sa Bacolod, sa Iloilo, it's actually one of the smoother trips I had. So, as of the date of recording kasi parang I think one of the hardest at the time was Taiwan eh. I'm definitely going back to Taiwan para lang bawiin lang yung last trip natin. Yeah. Definitely excited.